Binago niya ang pangalan niya. Binago niya ang itsura niya. Pero walang magtatanggol sa kanya mula sa pinakadelikadong taong kilala niya, ang asawa niya. Lalaban na siya. Maligayang pagbabalik sa Cinema Recap. Ngayon ay ibubuod natin ang action thriller movie na pinamagatang Enough. Nagsimula ang pelikula sa isang kalye ng LA. Ang pangunahing karakter, si Slim, at ang kanyang katrabaho, si Ginny, ay mga waitress sa isang kainan sa Los Angeles. Ang buhay sa kainan ay tila nagpapatuloy gaya ng dati para kay Slim hanggang sa isang araw ay may nangyaring maganda. Nakuha ni Slim ang atensyon ng isang lalaking nagngangalang Robbie na pumasok at nagsimulang nanligaw sa kanya. Ngunit pagkatapos, ang gwapong lalaking ito na nagngangalang Mitch Hiller ay humarang sa kanila. Narinig pala ni Mitch si Robbie na nakipagpustahan sa kanyang kaibigan kahapon kung makukuha niya si Slim na makipag-date sa kanya sa halagang $200. Pagkatapos ay pisikal na binantaan ni Mitch si Robbie, sapat para takutin at iwanan niya si Slim. Inisip ni na Slim at Ginny na ito ay romantic. At dito nagkakilala sina Slim at Mitch bago sila ikasal. Sa reception ng kasal, nasa dance floor si Ginny kasama ang ex-boyfriend ni Slim na si Joe. Inaprubahan ni Slim ang kanilang posibleng koneksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng thumbs up. Ang amo ni Slim sa restaurant, si Phil, ay nagregalo sa kanila ng malaking halaga ng pera. Si Phil pala ang father figure ni Slim dahil wala siyang ama. Nagtatrabaho si Mitch bilang isang contractor at dahil maraming pera ay nagpasya siyang bilhan sila ng isang magarbong bahay sa Los Angeles. Lumipas ang panahon at ang buhay ay naging maayos. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng isang sanggol sa kanilang buhay at ang kanilang bagong anak na babae na pinangalan ng Gracie ay kumumpleto sa kanilang maliit na pamilya. Nang makatanggap si Mitch ng tawag, ibinaba niya ang tawag at tinanong ni Slim kung sino ito. Kaya sinabi ng asawa na ito ay tungkol sa construction. Nagpatuloy ang kwento kung saan sina Slim at Mitch ay namuhay ng tila masayang magkasama. Lumipas ang mga taon at sinubukan ni Slim na mag-spark ng ilang special na oras sa shower. Gayunpaman sinabi ni Mitch na hindi dahil kailangan niyang bumalik sa trabaho. Habang si Mitch ay natapos sa shower, ang kanyang telepono ay patuloy na nagre-ring. Kaya't nagpa siya si Slim na tawagan ang numero. Sa lalong madaling panahon, ang problema ay nagsimulang pumasok sa buhay nila. Hindi pala talaga naging loyal na asawa si Mitch. Hinarap niya ang kanyang asawa tungkol sa panloloko at humingi ng tawad si Mitch sa kanyang asawa at nagyakapan sila. Ngayon, dito lalong sumama ang buhay nila. Hindi nito napigilan si Mitch na makakita ng ibang babae at naamoy pa rin ni Slim ang pabango ng ibang babae sa kanya. At doon nagpagtanto na ang panlolokong ito ay hindi lang isang beses na pagkakamali. Ang kanyang pangangatwiran para dito ay siya ay isang tao at ang mga lalaki at babae ay may iba't ibang pangailangan. Dahil hindi makayanan ng sitwasyong ito, nagpa siya si Slim na punong-puno na siya at nag-ipon ng lakas ng loob na harapin si Mitch. Sa isang nakakagulat na insidente, hinayaan ni Mitch na kontrolin siya ng galit at walang babalang sinampal si Slim sa pisngi at sinuntok sa mukha. Tinanong siya ng asawa kung gusto niyang makipag-away at sinabi na lalaki siya at hindi siya mananalo. Sinabi sa kanya ni Mitch na siya ang amo at ayaw nang magpalusot at magpanggap na papasok sa trabaho. Kaya sinabi niyang pupunta siya sa bahay ng kanyang babae at babalik pagkalipas ng ilang oras. Binalaan ni Mitch si Slim na huwag isipin ng tungkol sa pag-iiwan sa kanya. Determinado siyang ayaw mamuhay nang wala si Slim na parang isang banta kaysa sa ano paman. Kinabukasan, binisita ni Slim ang ina ni Mitch na napansin ng pasa ni Slim sa kanyang muka at niyakap siya. Nagtataka ang ina ni Mitch kung ano ang ginawa o sinabi niya para magalit si Mitch at nabigla si Slim sa kanyang tanong. Pinayuhan siya ng kanyang kaibigan, si Ginny, na isali ang mga pulis at tumakas. Ngunit hindi gusto ni Slim ang ideya na ang ama ng kanyang anak na babae ay makulong. Sa hapunan, hindi nasiyahan si Mitch na pumunta si Slim sa kanyang ina. Sinabi ni Mitch na determinado siya at palaging nakukuha niya ang gusto niya. Ngunit maaari niyang gawin itong mas masahol pa para sa kanya. Pumunta siya sa pulisya at nagkunwari ng paghingi ng tulong ng kaibigan at sinusubukang alamin kung anong mga opsyon ang mayroon siya upang mapangalagaan ang kanyang sarili at ang kanyang anak na babae. Ipinaliwanag ng opisyal ng pulisya na kung may kinalaman ang isang bata, kailangan niyang dumaan sa family court at patunayan na si Mitch ay talagang isang panganib sa bata. Sa puntong ito, ang pagiging komplikado ng buong sitwasyon ay tumama kay Slim. Walang magagawa ang pulis para tulungan siya. Dahil sa determinasyon na nag-aalab sa loob niya, alam ni Slim na oras na para kumilos.
Ginagabihan, nang tulog si Mitch, sinubukan ni Slim na lumapas kasama si Gracie. Si Phil, ang kanyang amo mula sa kainan, si Jeannie at isa pang kaibigan ay naroon upang sunduin siya. Tahimik na inawakan ni Slim si Gracie. Ngunit nang aalis na siya, lumabas si Mitch mula sa likuran at hinila siya sa buhok at sinipa siya. Napagtanto ng kanyang mga kaibigan na may nangyari ng may malakas na kaguluhan sa loob ng bahay. Sumugod sila para tulungan siya at pumasok sa bahay. Ngunit pinagbantaan sila ni Mitch ng baril. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Phil sina Slim at Gracie na manatili doon. Binuhat niya si Gracie na natutulog sa sofa at ginising ito. Kaya kailangan na ni Mitch na itabi ang kanyang baril para di makita ng bata. Lahat sila ay nagmadaling umalis ng bahay at nagmaneho, ngunit hindi nila mapagpasiyahan kung saan nila dapat dalhin sina Slim at Gracie. Sa kotse, napagtanto ni Slim na parang bali ang kanyang kadyang. Dahil alam ni Mitch kung saan sila nakatira, nagpasa silang pumunta sa isang hotel. Ngunit na-turn down ang credit card ni Slim marahil dahil kinansela ito ni Mitch. Ang mga pondo sa kanyang account ay na-freeze din. Dahil walang pagpipilian, napilitan sina Slim na maghanap ng kanlungan sa isang murang motel. Umaasa siya na sa pamamagitan ng pagtatago, sa wakas ay makakatagpo siya ng kapayapaan. Gayunpaman, noong gabing iyon, nakatanggap si Slim ng tawag mula kay Mitch. Natunto na pala siya nito sa motel at sinubukang pasukin ang kanyang silid. Napinilit kay Slim na kunin si Gracie at tumakbo palabas ng pinto sa likod. Ngayon, hinahabol niya mga ito na parang baliw, ngunit sa kabutihang palad, nakasakay sila ng bus sa oras. Pagkatapos ay nalaman natin na may plano si Slim. Tinulungan ni Phil sina Slim at Gracie na makasakay ng flight papuntang Seattle. Ang kaibigan at dating kasintahan ni Slim, si Joe, ay nakatira sa Seattle at si Slim ay palaging nakadarama ng pagiging ligtas sa kanya. Ngayon, si Joe ay maaaring ex ni Slim, ngunit hindi niya ito pababayaan. Kaya nagpasya silang manatili sa kanyang lugar sa pag-akalang ayos lang sa kanya. Biglang may kumatok sa pinto at nagtago sina Slim at Gracie. Ito ay isang ahente ng FBI na nag-iimbestiga sa pagkidnap kay Gracie. 3 lalaki ang pumasok upang halughugin ang lugar. Nang hiniling ni Joe na makita ang warrant, hindi nila ito ipinakita sa kanya na nag-udyok kay Joe na mapagtanto na hindi talaga sila ang FBI. Kaya nagsimula siyang tumawag ng pulis, ngunit kinuha nila ang telepono mula sa kanya. Nilibot nila ang buong bahay, ngunit hindi nila mahanap sina Slim at Gracie. Bago umalis ang 3 lalaki, pinagbantaan nila si Joe gamit ang isang kutsilyo at ang isa sa kanila ay hiniwa ang kanyang sofa. Nang maglaon, tinawagan ni Mitch si Joe at pinagbantaan siya. At nakaramdam si Slim ng hilakbot para sa paglalagay kay Joe sa panganib. Mayong nagiging desperado na siya. Nagpasya siyang umalis sa Seattle at pumunta sa San Francisco para makipagkita sa kanyang nawawalay na ama, si Jupiter. Dito nakatira ang kanyang nawawalay na ama na iniwan siya noong siya ay 2 taong gulang. Si Slim ay nagpapadala sa kanya ng mga liham noong siya ay bata pa, ngunit hindi siya sumagot. At ngayon, nang siya ay pumunta sa kanya para sa tulong, siya ay medyo nagdududa. Sa palagay niya ay habol lang niya ang kanyang pera. At maraming tao ang sumubok ng panlinlang na iyon dati dahil kilala siya sa pagkakaroon ng maraming anak dahil sa kanyang aktibong buhay, panglipunan. Matapos ang lahat ng problema kay Mitch, sina Slim at Gracie ay pumunta sa Michigan kung saan ang mga kaibigan ni Phil ay nakahanap ng isang group home para manatili sila. Dito ay nagkaroon ng bagong pagkakakilanlan si Slim at nagtago sa pangalang Aaron upang protektaan ang sarili mula kay Mitch. Pagkalipas ng ilang araw, nakatanggap si Slim ng pera sa koreo, pera mula sa kanyang ama na nagkaroon ng pagbabago ng puso pagkatapos ng pagbabanta sa kanya ng mga goons ni Mitch na huwag siyang tulungan. Ngayon, hindi santo si Jupiter. Mulit alam niya na kung ginugulo siya ni Mitch, kailangan talaga ng tulong ni Slim. Sa bagong pera na ito, nagkaroon ng pagkakataon si Slim para sa isang bagong buhay at ginamit ang pera para maghanap ng bagong bahay para sa kanila ni Gracie. Naghanap siya ng paraan para matiyak na ligtas sila at sinabihan pa niya ang kanyang anak na huwag na siyang tawaging Slim muli. Kalaunan, ilang oras na nagmamaneho si Slim mula sa kanilang tinitirahan para gumamit ng payphone para tawagan ng nanay ni Mitch. Sa kanyang pagiging inosente, gusto pa rin ni Gracie na makausap ang kanyang ama. Sinabi ng ina ni Mitch kay Slim na si Mitch ay magsasampa ng kaso para sa child custody at pinayuhan siya na hayaan si Gracie na makipag-usap kay Mitch na sinasabing dapat malaman ni Slim ang pakiramdam ng mabuhay ng walang ama dahil dito. Nag-aatubili, tinawagan ni Slim si Mitch at hinayaan si Gracie na kausapin siya. Ngunit
Sinusubaybayan pala ni Mitch ang tawag para malaman ang lokasyon ni Slim at ginagawa niya ito sa tulong ng kaibigan niyang pulis na si Robbie. Naalala mo ba si Robbie sa simula ng pelikula? Nagpapatakbo sila ng isang scam noon at si Slim ang napili nilang biktima noon, ngunit sa halip pinakasalan siya ni Mitch. Si Robbie ay nasa ilalim ng pagbabanta ni Mitch na hanapin si Slim, kung hindi ay isusumbong niya siya sa pagiging maruming pulis. Nang maglaon, dumating si Joe upang manatili kasama sina Slim at Gracie sa loob ng isang araw. Ngunit nakita silang lahat ni Robbie na magkasama at nalaman kung saan sila nakatira. Sa gabi, magkayakap sina Joe at Slim sa isang kama kasama si Gracie at pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga nangyayari. Sa kasamaang palad, pagkaalis ni Joe, nagulat si Slim nang makita si Mitch sa loob ng kanyang bahay. Sinabi niya ang bagay na ito, kung hindi niya siya makukuha, walang sino man. Habang tinutulak siya at binugbog, pinapanood ito ni Gracie mula sa hallway. Nagmadali ang batang babae na hilahin ang buhok ni Mitch para protektahan ang kanyang ina. Ngulit itinulak siya nito at sa kabutihang palad, ginamit ni Slim ang kanyang nakatagong pepper spray na relo kay Mitch. Hinawakan niya si Gracie at nagmadaling lumabas ng bahay at ginamit pa niya ang lock niya na nilagay niya para matrap si Mitch sa loob ng bahay. Walang ingat silang nagmaneho nguit sinundan siya ng isa pang sasakyan. Maya-maya, huminto sila sa isang iskinita para mag-disguise. Ngunit pagkatapos, kumatok si Robbie sa kanyang bintana at ikinabigla ito ni Slim. Ngayong napagtanto niya na si Robbie ay kasama sa buong pagkukunwari ng isang kasal. Mabilis siyang nagmaneho palayo habang sinusubukan siyang pahintuin ni Robbie. Ngunit tumanggi si Slim. Habang nangyayari ang habulan ng sasakyan, umiiyak si Gracie para tumigil ang lahat. Si Slim, sa kabilang banda, ay mas pamilyar sa mga kalsada kaya niloko niya si Robbie na dumaan sa isang block bridge na nauwi sa pagkasira ng kanyang SUV habang ang sasakyan ni Slim ay nanatiling buo. Pagkatapos ay pumunta ang ina sa isang kamalig kung saan naghihintay ang isa pang sasakyan na inihanda niya sa pagtakas. Habang si Gracie ay natroma pa rin sa lahat, ang ina ay naglagay ng bagong piluka. Pagkatapos, pinuntahan ni Slim ang kanyang abogado na nagsasabi kay Slim na huli na ang lahat dahil hindi siya nag-file ng anumang ulat sa pulisya ng una. Gayon din, ngayon ay maaaring palabasin siya ni Mitch bilang isang adik sa droga sa pagdinig sa kustodya at makakuha ng nag-iisang kustodya ni Gracie. Sinabi pa sa kanya ng abogado na ang paparating na pagdinig sa kustodya ay isang pakana lamang para hanapin ni Mitch si Slim at ipapatay siya. Isang araw, sa wakas ay nakipagkita si Jeannie kay Slim para mabantayan ni Jeannie si Gracie saglit. Nagtaka si Jeannie kung gaano niya katagal dapat bantayan si Gracie. Ngunit si Slim ay misteryoso at hindi nagbibigay ng diretsyong sagot na nagpapahiwatig ng ilang lihim niya. Napag-alaman na plano niyang matuto ng self-defense para labanan si Mitch. It takes twice as much energy to swim. Lumipas ang panahon. Pumunta si Slim kay Jupiter para hilingin sa kanya na maghanap ng kadobol para sa kanya. Plano niyang itanim ang katawan ng dobol niya sa San Francisco para sa isang mapanlinlang na plano. Pagkatapos, pumasok si Slim sa isang tindahan kasama ang isa sa mga empleyado ni Mitch na sumusunod sa kanya. Ang kanyang kadoble ay kunwaring tumunta sa airport habang nanatili ang totoong Slim. Sa gabi, binuksan ni Slim ang lock sa bahay ni Mitch. Nakita natin na may kasamang ibang babae si Mitch nang makarinig siya ng komosyon at bumangon. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa kisame si Slim at binabantayan siya. Nang umalis si Mitch, inihanda ni Slim ang kanyang mga sandata. Ginulo ang supply ng kuryente, itinago ang lahat ng kutsilyo sa bahay. Gumamit ng metal detector para hanapin ang mga baril ni Mitch. Nagtanim ng ilang liham na nagsasabi tungkol sa kanyang mapang-abusong mga gawi sa aparador at nag-set up ng device para putulin ang lahat ng tawag sa telepono. Nang ang lahat ay tapos na, siya ay naghintay na parang ulupong na naghihintay sa kanyang biktima na lumapit sa kanya. Kinagabihan nang bumalik si Mitch, nagulat siya nang makitang patay ang ilaw niya pero may kuryente pa rin ang mga kapitbahay niya. Pagkatapos ay inanunsyo ni Slim ang kanyang presensya sa dilim at nagulat si Mitch nang mapagtanto na ang kanyang baril ay wala sa regular na lugar nito. Sinubukan niyang tumawag sa 911 ngunit hindi siya pinayagan ng device ni Slim. Sa wakas, binuksan ni Slim ang mga ilaw at ipinakita ang kanyang sarili. Handa siyang lumaban. Si Mitch, gayunpaman ay minaliit siya na walang kalaban-laban sa isang lalaki. Sinaktan niya ito at sinabi sa kanya na siya ay isang duwag. Sinasaktan lamang siya nang hindi niya inaasahan. Nang mapuno si Mitch, pinatamaan niya si Slim ng malakas. Gayunpaman,
Agad na bumangon si Slim at ang dalawa ay naglaban habang si Slim ay nakailag at matamaan siya. Sinabi niya na ang lahat ng ito ay marireport bilang pagtatanggol sa sarili kahit na ito ay nasa kanyang bahay. Nagtanim siya ng mga sulat sa kanyang tahanan para ipakita na nagkikita sila ngayon para pag-usapan si Gracie. Pagkatapos ng ilang tama, si Mitch ay nabugbog ng husto at nagdurugo at kinukutya niya siya tungkol sa pagiging isang tunay na lalaki. Sa isang punto, sinubukan niyang sakalin siya, ngunit alam na niya ngayon kung paano haharapin ang pag-ataking ito. Itinulak niya si Mitch sa isang mesa at nawala nito ng malay. Gayunpaman, bago niya ito mapatay, pinigilan niya ang sarili at tinawagan si Ginny na sinasabi sa kanya na hindi niya ito kayang patayin. Samantalang nagkamalay si Mitch at hinampas ng lampara si Slim sa ulo, dahilan para matumba siya sa sahig. Nagkunwari siyang walang malay, ngumit nang sipain siya nito, bumangon siya at pinaghampas siya. Sa huli ay sinipa siya sa sahig at sinalubong ni Mitch ang kanyang wakas at bumagsak sa kanyang kamatayan. Pagkatapos, itinapon niya ang ebidensya sa tubig. Dumating ang mga pulis at sinabi sa kanya na isa siya sa mga mapalad na nakaligtas sa pang-aabuso sa tahanan. Sa airport, sa wakas ay nagkabalikan sina Slim at Gracie sa isang muling pagsasama. Sa huli, tumungo sila sa Seattle at nanatili sa ex ni Slim, si Joe, at magkasama, nagpapatuloy sila sa pagsulat ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli!